Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah. Put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, eto na ang pang-pitong battle review natin sa first round ng Isabuhay 2026. So yung first 6 na battles dito sa Isabuhay, hinati natin sa dalawa. So yung first 3, I think that was uploaded month ng May, kung di ako nagkakamali. Then the second 3 was uploaded this month of June. So ngayon, ito yung last 2. After netong Goryong Talas versus Raffian, reviewin na din natin kaagad yung G-Clown versus Unico, which is ito yung inaantay kong itong last 2 battles na natira sa Isabuhay. Ito yung mga battles na inaantay ko talaga. Okay? So, ayun. Goryong Talas versus Raffian. Ang ganda nung battle na to on paper eh. 'Di ba? Raffian, alam naman natin na more on 4-bar setup, gun bars, ayun yung mga strengths niya. Minsan may mga pasundot-sundot na komedya, 'di ba? Pero I think hindi magre-rely si Raffian sa comedy eh. I mean hindi although di naman talaga siya nagre-rely sa mga ganun, pero sa tingin ko hindi more on technical si magiging approach ni Raffian dito. Syempre, Goryong Talas yan eh. Pag si Goryong Talas nakakuha ng momentum, tangina mahirap ding basagin eh. 'Di ba? So ayun, itong battle na to, nagawan ko na rin to ng prediction video. And if may time kayo, pwede nyo i-check sa Judge Ginan na page ko. Andun lahat yan, nasabi ko yon. On paper, sobrang ganda nung match-up style. Hindi siya magiging style clash for me kasi para sa akin talaga eh. May hindi naman almost the same, pero may konting similarities, especially sa technical, 'di ba? Ganda to kasi si Goryo more on references, si Raffian more on punchlines, 'di ba? So tignan natin kung ano yung magiging outcome, pero tangina itong battle na to, sobrang classic nito in the making. So yun, Goryong Talas versus Raffian, check natin kung ano yung sulat nila. Game. 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 Huling battle ko nung Isabuhay, Olats. Round 1 pa lang ng pistol, dali na. Basic. Unang ikot pa lang daw, checkmate na agad eh. Halatang tinrabaho. Day shift. Pero alam niyo naman yung round 1 ko kay J-Black, pangbasag mukha. Pound for pound. Facelift. Kaya walang gulatan pag tong Raffian, binigyan ko ng solid first round. Exit. Speaking of rounds, ikaw lang ata yung natalo sa rounds 4, 5, 6 ng buweta. Sobrang wak nun, G. Tapos sasali ka ngayon sa turna, Rounds 4, 5, 6 sa buwelta. GL. Speaking of rounds, ikaw lang ata yung natalo sa rounds 4, 5, 6 ng buweta. Sobrang wak nun, G. Tapos sasali ka ngayon sa turna, WrestleMania. Magtatapot ka sa 1, 2, 3.
Katapat mo, Stone Cold Stana. O pwede John Cena. This wrestling fan cannot see me. Pero fuck wrestling bars, ito'y wrestling spa, so you'll see RKO. Gets? Hindi. Mali. RIP. Kasi sino ba nagsabi na kaya mo tumaga sa first round, hoy? Huwag kang feeling halang. Tsaka sa flip top ka mismo matatanggal din lang sa bracket, boy. Para nikot badang. Kaya wag mo akong yabangan, nakalaban mo na si MC pati yung Karen Noy. Pina-experience ka lang. Ari, ba't mo pinababatang sa mga champion to, ha? Asa magcha-champion pa lang? Kaso dahil mo nang darap daw siya. Talaga? Parang pambudo lang yung modus. Apakadaya mo naman, nagpapakadaya-mond ka lang. Yung market value mo ang bogus. Pero kahit tunay yung diamante, dali. Pag sinipal-sipal ko mabuti parang osus. Kasi ultimo diamante, mahahati. Pag ginamitan nyo ng laser, focus. So paki-explain, paano naging bagong batas to? Kung feeling basehan ng horado lang tumbona, tsaka lumang batas lang kinikilala ko. Old ways, welcome sa trial by combat. Masyado mong minark. Na-trip ka ni Mark nung laban nyo ni GL. Wala ka pang marka, di ka on track. At tandaan yung huling mark na tinalo ko sa isa buhay, tanggal. At may tuldok na sa contract. Kaya sino maka-apex dito? Taas kamay. Taas kamay. Wala. Mga gunggong, just stay in your zone. At pakisabi kay Mr. Cagente, kung ayaw niyang pinapauwi, stay at home. Ano, Raf? Gagamit ko ng mga chip angles para sa reaction umaapaw. Pero tandaan mo tong flip top galing underground, homeboy. Di gagana dito haring araw. Kasi aminin na natin, nadilan to kalaban ko pati kayo. Ngayon tong Fleet Admiral pinadala ng world government para lamang sumalba. Tsaka hindi talaga si Zoro kundi si Akainu yung pumunchline. Kaya dibdib ditong ace, butas na. Kung sinasabi niyong alas ng baras, matatalo sa sugal. Yeah, sugal. Dahil pagtapos mong umiyak, retire ka. Kaya paano naging ACE? Baka A to Z. Natalo na nga, naban pa. Kupal asa ka. Kahit gamitin mo sa akin yung mga audience dahil sa mga issue sa battle rap, you'll still die, bitch. Di ka gana yung crowd control sa aking mind control. Jedi mind tricks. Daig mo pang nilaban ni Arik sa lobot na Arik tapos saksaan ng war freak. Pero kung gusto niyo ng chismis, pinapapatay ni Amo tong rap-rap na aso at yon ang bagong issue. Na maglabas ng magazine si John Wick. Kaya gun burst ba? 4x4 setup? Lagay mo sa akin alanganin. Kasi itong 45 ko nagiging 46. Bow! Di mo malalaman saan nanggagaling. Fast forward pang road to finals sa pupresi ko na napapala rin. Kasi itong 4 bars ko daig pa 4x4 walang rap road sa akin. Okay. So forgive me na kahit mag-overtime ka din na uubra. Time na sa 4 life ako sa scene. Ultimo edad ko sa liga divisible by 4. Do the math. Gets nyo? 4x4, sweet 16s. At ay 4-bar setup on its finest. Yung simpleng talas, naging lightsaber at pinamalas ko lang yung dark side of the force. Parang sinasakal ka ni Darth Vader kaya. Sit down! Kung ako sa'yo, magtawag ka na ng tropa, bayaran mo na malaki tapos gawin mong kaampe para fair. O kaya magtawag na kayo ng puneraria. Hindi to aabot ng urgent care. Hindi to mismatch, ito ay no match. Parang business class sa piece of fare. Pero fuck, rough yan. Ako yung rough one. Patay tuntuta sa grizzly bear. Okay, so I think naging tama yung ano ko, yung prediction ko sa battle na to, especially sa style na naganap or nangyari or ginawa ni Goryo dito. So ayun, yung content ng round 1 ni Goryo, more on references talaga, 'di ba? To be honest, hindi nakuha ni Goryo yung talas yung momentum na siguro na ina-expect niya. Kasi more on, para sa akin more on references si Goryo na hindi naging ganon ka effective for Raffian, 'di ba? Alam naman natin, nakita naman natin, napanood naman natin yung GL versus Raffian, 'di ba? And masasabi ko doon na yung mga ginamit na angulo at references ni GL were very effective to Raffian. 'Di ba? Alam natin kung anong kalidad na nasulat dapat or angulo at reference dapat yung
gamitin para maging epektibo kay Raffian. But in my own opinion, sa tingin ko yung mga references, yung technicalities ni Goryo sa unang ikot, sa tingin ko not enough para masugatan ng isang Raffian, 'di ba? Siguro sa tingin ko yung okay naman although okay naman yung mga references na ginamit ni Goryo 'di ba? Yung 4-bar set niya, 'di ba? Pero sa tingin ko masyadong mahaba yung setup para dun sa punchline, kaya hindi nagiging ganun ka effective or hindi nagiging ganun ka worth it. And sa tingin ko rin maraming angle si Goryo na hindi niya masyadong na-deliver ng maayos. Or meron pa, may mga angles din si Goryo or may mga references si Goryo na nagamit na kay Raffian, kaya hindi naging ganun ka-creative yung dating sa amin. So, ganun. Marami naman Maraming pwedeng makita doon sa round 1 ni Goryo. Diba? So, yun lang. Malinis, yes. Pero sa tingin ko, kulang sa impact, kulang sa punchline, kulang sa effectivity at creativity. Raffian tayo. Game. Game. Tangina mga banat yan. Halatang one of the lamest. Ang daming tumamang punches, pasok lahat kay Apex. Game! Nagchat si Arik. Sabi niya, game ka, isa buhay. Sagot ko, Omsim, ano pa nga ba? Kaso nung nalamang mula sa unang batsang kalaban, ako'y wala palang gana. Madaling Batcha mapuksa palang ka. gana. Simpleng simpleng wordplay. Galing sa unang batcha tapos palanggana. Sagot ko, Omsim, ano pa nga ba? Kaso nung nalamang mula sa unang batsang kalaban, ako'y wala palang gana. Madaling mapuksa ka. Bagamat may tala sa pangalan ay hindi ka dalubhasa. Purol patong bulol na mimihasa. Pilit na ibabaon parang gahasa. Hindi ka nakilala. Pilit na ibabaon parang gahasa. Gago, lupit, Pilit no? na ibabaon parang gahasa. Hindi ka nakilala, Goryo. Kaya di mo kami magugoyo. Kinukumpara man yung sarili kay Gregorio dun sa batang general. Sa mga hero't heroine, adik na ako't palaging kriminal. Tanong mo tsuhin mong si Plaridel. Dito unang beses na papatay ako ng bayaning Del Pilar. Kaya history lesson mula sa guro mula Rizal. Namatay si Gregorio dahil sa pagprotekta sa presidenteng si Aguinaldo. Kaya Rick, okay lang bang patayin ko to, total banuto? Okay lang? Okay lang para matuto? Tignan mo, maulit man yung kasaysayan, mamatay ka man dyan. Walang paki yung Pangulo. Kasi sino ba to? Si Goryo, dating spade, naging ghostly, wala pa rin bumibili habang ako'y hindi matatawaran. Di ka na makikilala, dami mang maging pangalan. Ghostly, ligaw na kaluluwa yan. Puta sa akin, wala to, mananalangin kagago. Ang kakailangan nitong Espiritu Santo, ito. Magaling, malabo pa. Bloody Mary, makikita yung ghost sa salamin ng kabaong niya pag hindi ka natansya. Dugo mo sa kalsada, di mabubura ng paborito mong sabon yung mantsa. Pagkat sa pagkasa yung range ay sobrang close. Parang fuckboy sa beach. Pagtapos kitang putukan sa akin ay iwan ghostly, ganun ghost. You're a fucking joke. Di ka kinakatakutan. Scary movie tong multo ay tinatawanan. I am him, tanong mo man kay Marlon Wayans, wala yan. Malapak man sa laro, tong multo food trip to parang lunch. O si Raffian, Pinoy na Pacman, kilala din sa punch pagdating sa ring. Mababaw pa pinanggalingan itong multo, parang balon lang sa daring. I'll bring home the ring, tangina mo spade, wala kang mapapala. Mas matalas pa sa talas tong dala kong kataga, mas biyasa. Walang paki sa multo, katawan mo ay magiging pataba maya-maya.
Kasi kailangan sumunod sa oras, sa buhay nga pala. Okay, so I think bibigay ko kay Raffian yung round 1 sa score na 9-7. Ganun muna. Bakit hindi ko ipa-perfect si Raffian? Or bakit hindi ko bibigyan ng 10 points? Maraming version ni Raffian ang na-review ko na. At sa tingin ko, itong round 1 ni Raffian ay hindi ganong kalakas. Diba? Sa mga battles ni Raffian, mapapansin nyo, ang daming room shakers, ang daming haymakers, ang daming punchlines, sobrang effective na mga references, ganun sa mga previous battles ni Raffian. Though, I'm not saying na mahina yung round 1 ni Raffian. In fact, bibigay ko nga, sabi ko nga, diba, sa kanya nga yun, malinaw. Kung i-compare ko lang yung mga previous battles na na-review ko, mas malakas yun. So, yun, going back, dito tayo. Raffian versus Goryo. Sa unang ikot, bibigay ko yun kay Raffian sa score 9-7. So, simpleng-simple lang. Si Goryo, sabi ko nga, ineffective yung ibang references, ibang angles, ineffective yung mga punchlines, masyadong mahaba yung mga setups na hindi nagiging worth it dun sa pinaka punto, diba? More on technicals, ganon. Kay Raffian, mapapansin mo umpisa pa lang na sobrang direkta na mga punchlines niya, 'di ba? Ano yung mga angles na ginamit niya? Yung pagiging Spade, Ghostly, Goryo, 'di ba? Yung bayaning Goryo, Pangulo, 'di ba? Emilio Aguinaldo, Plaridel. Yun yung mga angulo niya, which is for me tumatak 'yon at direct kay Goryo. 'Di ba? Yung rebuttals niya, yung about kay tumama lang daw kay Apex lahat. 'Di ba? So hindi totally nakuha ni Raffian yung pinaka momentum, but I think that was enough to alam mo yun, para makuha itong round na to. So yun, punchlines bigay natin kay Raffian yun. Aggressiveness, stage presence, performance, Raffian pa rin yun. So kahit tignan mo siya as a whole, kahit hindi mo na i-deep dive yung per content nila, makikita mo na Raffian talaga yun. So yun lang naman. Wala namang, I think malinis naman. Raffian yung unang ikot. Round 2. Wala raw pa kayong Pangulo. Gagong to. Malamang tatang mo yan. Tinanong mo Bobo ang puta. Hindi mo tanungin. O di sumagot pag tinanong mo, disrespectful yun. Bobo. Gago. Pero balita ko, pinadala ka ng baras. Cool. Pero akala mo ba kinapogi mo yan, bro? Pinadala ka na nga, tuwan-tuwa ka pa. Bobo ang puta. Ungas, ayaw lang nila sa'yo. Kung meron nyo, papadala talaga kita, tangina ka Di mo napansin? Walang may gusto. Ipinadala ka na nga, proud ka pa. Tanga! This is my shit mo yang gago. Kasi walang matinong munisipyo ng Rizal ang kukuha ng teacher tapos Raffian, tama? So ang tuturo mo, paano bumunot ang 45? Teacher tas battle rapper yung standing 7'4". Hindi man lang nag-75. Pero kung gusto mong pumasa, ito pala call. From Benguet, pampugot ulo ng Northern Tribes, pamputol sa punches mo na sobrang reach. Dahil dahil pa si Wembing 7'5". Pero siya si Raffian, real name, Wilson Sablan. Sablay, di ba? Batang nilaban sa poging vet na middle age. Yeah! Siya nga si Wilson the Boss, pambata. Yung mga reference, habang sa akin, pang live news, pang front page. Yeah, siya nga si Wilson the Boss, yung bata na bumangga kay Rolando Mendoza ang nag-road rage. Dahil kung yung bas itong Wilson pambata, yung bas ko, na balita na may mga batang hostage. Kasi age does matter kung iisipin nyo. Dahil yung maturity mo bilang rapper sobrang low level, tas supot.
Ngawa nung hinampas ni Harlem yung puwet niya sa battle, oh. Nawalay angas at puot, tapos Alam niyo ba yan, guys? Yung inampas ni Harlem yung puwet. Alam niyo yun? Sa ano yun? Sa Kumugan. Sa Kumugan yun. So, kung di niyo pa yun napapanood, panoorin yun. ngawa nung hinampas ni Harlem yung puwet niya sa battle, oh. Nawalay angas at puot, tapos ako binatukan daw pero chill mag-handle. Di naratel, wala just fucking shrug it off, tapos tong bata pinalo lang sa puwet, umiyak agad. Gen Z eh. Tangina, sobrang soft. Ngayon, paano ko maniniwala na malayo RL ka? Eh, childish ka. Nasa gunburst mode din nag-a-align. Feeling first-person shooter. Born sinner. Mas dadaling ko to sa Columbine. Lalagyan ng serial number ng serial killer. Chop-chop tong warrior is a child. Sa Hannibal Lecter, Jeff Dahmer, at Ted Bundy pinag-combine. Kaya walang papunta ka palang pabalik na ako, boy. Stuck ka na. Tatanda ka lang ditong walang dating. Pag mimisulang ka lang pulubing na stuck dito sa metro. Gago, dadaigin mo pa si Tueng. Bakit? Sino bang natalo mong top tier dito? Na malakas? Wala, di ba? Asa mid-tier ka pa rin. O kala ko ba pinadala ka ng baras? Eh ba't wala ka pang nararating? Okay. Ganitong klase mga ahente kinakatuan ko sa trabaho eh. Oo, yung mga top performer na mas marunong pa sa manager. Astang silabos mo. Yung mga humihingi ng promotion pero ang last naman umabsent. Hindi mo malaman kung ano gusto. Kaya wag mo ko yaba, wala ka pang 150k sa basic pay. Baka sampal ko sa'yo payslip ko. Di kita bibigyan ng increase, di kita bibigyan ng bonus. Di ko i-approve mga leave mo. Ay ano, bugbog sarado na tong bata. Tong parenting naging crime scene. Pinagsasaksak ko na tong si Rapian, sobrang gory. Gustavo si R, 18. Nawawala ka na ng malay sa hinain ni Arik. Namolest at betchin, magiging trauma mo hanggang sa pagtanda mo tong ginagawa ko. Jeffrey Epstein. Kasi di ka hitman, di ka gunman, di ka Rapian, di ka felon. Angles ko Anunnaki, aliens, demons. Tapos sa'yo, Coco Melon. Binabasahan na kita ng ghetto gospel. Pinalaman mo sa'yo, black sermon. Binibigyan kita ng shots after shots. Pero walang asin at lemon. Pero inamin ko lang, walang masama maging bata dito sa eksena. Swerte mo nga eh. Hindi mo na kailangan mahirapan sa pag-invent. Ayusin mo na lang galaw mo sa loob at labas ng liga. Maging respectful sa pag-present. Para to sa mga tulad mong batang MC. Galangin yung staff pati yung mga audience. Kasi pantay-pantay tayo dito sa The Tent. Kaya wag kayo mag-feeling na kayo may-ari ng liga ngayong gabi. At umastang kayo yung nagpa-event. At last, matagal na kitang kilala, Rafian. Ewan ko lang kung merong mga memories na tumatak. Ito yung mga panahon na di pa ako uprising noon. At yung mga MCs, iisa lang ang bagsak. Hayaan mong kwento ko sa'yo, boy. Kaya bitch, let me take you back. Nasa round 3, let's open a can of worms. Buksan natin yung Pandora's box. Okay, so itong round 2 ni Goryo, masasabi kong mas direkta yung approach niya. 'Di ba? Sa round 1 kasi medyo medyo lumalayo eh. Lumalayo si Goryo. Para sa akin lang lumalayo si Goryo. Hindi direct yung mga punchlines niya, yung mga references niya, yung mga angulo niya, hindi. More on technicals, more on narratives yung sulat niya, more on punto, 'di ba? Sa round 2, ibang story. Mas direkta yung mga punchlines at mas nagustuhan ko kahit papano. Pero 'di ba? Pero sa tingin ko nagkukulang si Goryo sa masyadong napapahaba ni Goryo yung mga setups niya. Kaya pagdating sa punchlines lumalaylay. Tapos feeling ko nagre-rely din si Goryo sa technicalities. 'Di ba? Hindi siya makakuha ng punto. Hindi siya makakuha ng momentum. Sa perspective ko, hindi siya makakuha ng momentum. Okay, mas gusto ko tong round 2 ni Goryo kasi mas direkta. Mas sumusuntok. Pero nawala din sa latter part ng round, sa second half, sabihin natin sa second half, nawala din kasi humahaba na naman yung mga setups niya. Tapos hindi ulit nagiging ganun ka lakas yung impact ng punchline for Rafian dahil nga mahaba yung setups. 'Di ba?
So yun, parang nag-break even lang. Pataas na eh. Pataas na, tapos biglang bumaba. So parang ganun lang. Okay, so Rafian, pakinggan natin to. Game. Can of worms, but this is my turn. Boss, di ako na-late kanina kasi early birds eat the worms. Tanginang yan. Bata ako. Manager daw siya sa trabaho. Bata pa nga ako eh, kaya nandito ako para sa aking growth. Ganito yung mga manager na chuchupa ng baklang TL para ma-promote. Tangina mo. Tapos yung pinalo daw ko ni Harlem, pumalag ako. Bobo talaga. Ikaw pag pinalo ka ni Harlem sa puwet, tutuwad ka pa. Tangina mo. Tapos lagi niya sinasabi, di ba kanina, lagi niya sinasabi sa mga laban na pogi siya. Di ba? Sinabi niya, para sa akin, ikay bitch. Pogi daw siya, pero sa grupo nila, si Saito pa nasa Pinay Flix. Kasi ang pinipili daw ng mga chicks ay iyan. Pati ng mga lady boys. Ano ibig mong sabihin? Ikaw na bobo sa palaman pa ang ladies Spread the word na. Spread the word na. Di yan lumalabas ng bahay pag may pimple. Pag sumasakay sa jeep, gusto niya driver kalapit, tas magpapakyut siya sa side mirror. Sobrang vain. O diba? Alatami, no? Natawa eh. Kalapit, tas pag may pimple. Pag sumasakay sa jeep, gusto niya driver kalapit, tas magpapakyut siya sa side mirror. Sobrang vain. O diba? Alatami, no? Tapos kunwari, hindi niya titignan yung sarili niya, no? Tapos bigla siyang lilingon na ganyan. Ito, kunwari yung side mirror. Ito si Spade. Gagantihan pa simple. Tangina mo, sobrang vain. Sabi sa isang laban siya daw yung pinabatang Brad Pitt. Pasensya unang line, Mac. Pero imaginary lang tong Brad Pitt, parang Fight Club. Kung di nyo alam sa moving yon, bagay siya doon. Kasi alam nyo, tinitinda ni Brad Pitt doon, sabon. Na paborito niya ang ipala. Sabon, na paborito niyang ipalaman. Sinabi niyang si Brad Pitt siya, tuwang-tuwa naman yung mga bobo niya na yes men. Samantalang black hole to sir, out of this world, siguro Brad Pitt din ako. Alien. Iba't ibang halimaw over time. Ben 10 from Brad Pitt, laban niya ay Poison, siya naman daw papatay kay Grigor, ang pangalan naman Elsa. Lumang talas ka na Goryo sa Lando, ikaw yung makalawang na Lanceta. Baka maban ka din, teka, basta makapagreferensya, kahit maging babae siya o lalaki, pwede na. Tangina Elsa tsaka Brad Pitt, pwede mag-chill. Ngayon puputukin ko tong mahangin, kasarian niya'y malalaman natin parang gender reveal. Pwede mag-chill. Tingin mo moment mo tonight, pag malamig ka na't patay, doon ka na magiging si Elsa pagkat frozen yung bangkay. Kaya bro, yung mga ganyang Elsa reference, let it go. Yeah. Brad Pitt, may identity crisis ka lang and it shows, and I know that you're hurting. Kailangan mo hanapin sarili mo, ghost. You need some soul searching. Kaso, mahihirapang mahanap pagkat itcha-chop-chop sa apat, tas itatapon sa dagat. Total, overage na din yan. Tas hiwa-hiwala yung four of spades na disband. Pero, di na yun unique. Nasabi na ata yun ni GL. Kaya papalu-paluin na lang pala ng palamukha niyang si Spade walang tigil, oh. Basag yung mukha mo, makilala ka pa ay malabo. Karumal-dumal at brutal para kay Goryo ay Goryong senaryo sa harap ng mga tao. Spade, I don't give a fuck how the crowd goes. Kahit sa Reddit ma-downvote, sobrang brutal, baka sa dark web ma-upload. Maraming mga pangalan ay pag nakita yung di niya makilala na bangkay ay babansagan lang din yung John Doe. Tangina, sumunod ka naman sa oras, men. Overtime, boss. Okay. Sa tingin ko, dumikit si Goryo dito, pero Rafian pa rin. 9-7 sa unang ikot. Feeling ko kasi sobrang
Hindi naging ganun ka-epektibo yung round 1 ni Goryo. Tapos yung Raffian naman super naging effective, 'di ba? But kulang. Kaya 9-7 lang muna. Sa round 2, mas direkta yung approach ni Goryo, mas direkta yung mga angulo, mas direkta yung mga references, 'di ba? Pero sabi ko nga, nakukuha na niya yung momentum, pero nabibitawan niya kaya bumababa. 'Di ba? Pero still, sige, bigyan natin, i-consider natin. Bigyan natin ng 8 points si Goryo doon kasi nga feeling ko mas lumakas 'yon. Pero si Raffian, sa tingin ko, hindi bumaba yung performance niya, yung energy niya. Hindi rin tumaas. Kumbaga, kung ano yung performance level at energy level ni Raffian sa unang ikot, ganun din sa pangalawa. So, itong round 2, dumikit si Goryo, pero kay Raffian pa rin. 9-7 sa round 1, 9-8 sa round 2. That's 18. Ulit. 9-7 sa round 1, 9-8 sa round 2. That's 18-15 in favor of Raffian first 2 rounds. Ano masasabi natin sa content ni Raffian dito? Kasi feeling ko pares sila na naging estilo dito na more on references 'Di ba? May mga references din si Raffian. Yun nga about dun sa Brad Pitt, Alien, Elsa, Frozen. 'Di ba? May mga ganong references. Pero the difference, mas effective si Raffian gumamit ng mga references Mas nako-connecta niya 'yon directly for Goryo. Si Goryo kasi gagamit siya ng mga references tapos hindi niya nako-connect kay Raffian. Kaya ang dating sa crowd medyo natutulugan ng crowd. Nagets nyo? Sana nagets nyo. Pero, ganun lang talaga yung pinakasimpleng pinakasimpleng explanation dun 'Di ba? Same sila gumagamit ng technicals. Same sila gumagamit ng references. 'Di ba? The difference lang, mas nagagamit ni Raffian yung references na yon directly for Goryo at effective. Si Goryo naman, gagamit siya ng references, pero matatalinhaga May mga times na hindi nga kumokonekta kay Raffian, ay hirapan yung tao ma-digest yon kaya natutulugan. Yun lang. So, in other words, mas effective talaga si Raffian sa paggamit ng mga references. So, yun. First 2 rounds sa Raffian yun. Round 3. Pakinggan natin. Game. Laren, Elsa ang puta, di naman yung sinabi ko. Ang lahabo. Hilig mo talagang magbanat ng mga walang kwentang kung ano-ano. Ang ina to. Sabi mo kay M-Site yung agwat nyo Morales aming Miles. Nonsense! Isa kang pinagpalang tanga. God bless! Bobang puta. Naku, labo. Yo! Longevity. Dami nagtatanong ba't pa ako nandito. Na para ba magkaroon ng passion sa crime. 16 years taon-taon bumatel dito, Miguel. Tuloy-tuloy sa pagra-rhyme kahit maraming di believe, tumutoksit, tumitira. Kaya siya wala na raw sa prime, pero baliwala sa akin yung mga cheap shots. Cause I'm aging like fine wine. Kaya alam mo na ba ba't matagal na kitang kilala, pare? Naging side chick ko yung ate mo dati. Bata ka pa nun. Dinadala ko siya after event. Habang abala ka manood ng wrestling, nag-wrestling kami sa kabilang kwarto. Binibigyan ko siya ng punishment. Isipin mo muntik na kitang maging bayaw. Bayaw! Lungkot ng puta. Hindi, joke lang. Biro lang. Panghatak lang ng AdSense. Pero gusto ko lang kasi makita yung reaction mo sa bullshit ko. But you know, di ka sure, bayaw, jokes are half meant. Yeah! Pero seryoso na. Kasi balita ko, underdog daw ako. At yung chance ako manalo dito kay Raffian, mababa. Pero kahit na dehado, liamado. Dahil tundala ko kay R, PG. Tangina, bawal sa bata. Oo na sige na the answer against me. Pero tong bit-bit kong PC pansugal, sobrang mahaba.
Dahil pag tuntaya ako tumagos, bow! Mas malaki yung tama. Kasi di mo kayang ginagawa ko, boy. Wala ka pang ang anak eh. Baka mag-suicide ka lang sa sobrang pagod. Ikaw yung tipong di kayang balansehin yung hip-hop at trabaho. Habang sa dalawang mundo, ako yung warlord. Kaya fuck you pati sa nagko-content na nagsabing makakapuntos tong wheels tong bola dito sa hard court. Dahil di kagana yung sinasabi yung easy win sa player na lagi naka-hard mode. Kaya ano? Kaya mali-mali ako sa battles, tama? Nauutal, nabubulol, nagchochok pag nagkataon. Kung may hari ng tugma, may hari ng rebat. Pero kung may hari ng sablay, ako na yun. Diba? Eh ikaw, nag-ebat adan ka, diba? Ay, nakala mo, makakalimutan namin yun ha. Tatak na yan sa history, gago. O, nagsample pa ang puta. Kaso Wilson, yun na yun. Dahil kung usapang sablay, di yan papantay pag pinalaman ko yung sabon. Dahil alam ko yung mahulog sa patibong. GL versus Husky, GL versus Rafian, Delo versus Spade versus Saito. Kaso yung score ko nun kay Wendell nag 3-2. Ikaw nag 50-50 kay GL kasi na 5-0. Pero kahit anong bars mo, sure bull kang talo. Basta malakas yung kabattle mo sa bobong tao. Pero di ako nagpadarag sa mga comments at pambubuli nyo. Kasi mahal ko tong ginagawa ko. Kaya ano, nakita mo na agwat natin? Kaysa kahinaan pang all might yung sa akin. Babasagin mo tenyor ko dito, asa. Dahil mo pag nagpa-hypnotize kay Aizen. Kahit magpaulang ka ng bala, baliwala rin. Sabi ako ng yugang, nagkakaitin. Malas mo, nakalaban mo yung tatay mo, Eugene. Laging Ryzen. gutom si Ryzen. Yeah, lagi uhaw, laging gutom. At pampitong isa buhay ko na ako susumahin. Habang ikaw pangalawang beses mo na yan. Di ko natutuloy, baka malasin. 7 times pang 7 trying, I'll be causing mayhem. Dahil pagkukuha ko yung arik ng slot, brr, jackpot. Sa akin ng lucky 7. Kaya ano, sobrang egol mo nakasali ako this year. Habang nung swerte ko, naghahalimaw. Habang ikaw kinakandot ka ng malas. At wala kang opsyong umayaw pagkatapos ka sa'yo, meron pa akong prusok ilan. Mga nagmumulti, bumitaw at saka nako-rerekta doon kay Sheyi. Yung munti ko talagang maging bayaw. Kaya ano, Mr. This is my shit. Tahol pa, rough pa, parang alas sumisigaw na barker. Walang silbi yung pagigirapian mo sa gaspang ko. Oh, BMX rough rider. Pinakita ko lang mabuti yung pagiging dominant ko. Ikaw yung tuta dun sa master dahil di gagana pagka-big dog mo, gago big boss to. Don Vito sa Godfather. Kaya ano, hayaan nyo na ako magkasala. Pakita ko na si Father pati si Reverend. Dahil babaliin ko na leeg ditong aso. I am legend. Next round I am sa legend. buhay tsak lagas. Lahat ng MCs threatened. Pero safe ka pa, ligtas. I am legend. Ano yun? Movie yun. Hindi ko alam kung zombie ba yun o hindi. Pero basta mga monster. Tapos yung aso, binala yung leeg, si Sam. Na-infect kasi yun eh. Na-infect yun. Tapos, yun. Pinatay na lang niya. Si ano yun? Si Will Smith yun. Maganda yun. Nasa Netflix yun, guys. Panoorin nyo. Reverend, dahil babaliin ko na leeg ditong aso. I am legend. Next round ng isa buhay tsak lagas. Lahat ng MCs threatened. Pero safe ka pa, ligtas ka pa. Kasi all dogs go to heaven. Okay, so tuloy na tayo. And same lang. All 3 rounds ni Goryo. Pero sa tingin ko yung rounds 2 and 3 yung magkaparehas. Yung 1 talaga medyo feeling ko ano yun, check engine, 'di ba? Since ang tagal na wala rin ni Goryo tapos pagsalang niya. Sa tingin ko pampainit lang 'yon. Rounds 2 and 3 doon ko nakita na mas mas direct na yung mga approach niya for Rafian. Pero I think not enough pa rin eh. So, yun. Walkthrough tayo. Round 3 ni Rafian. Game. No? From All Might, naging tatay siya ni Eugene, tapos naging ace. Putang ina, wala kang desisyon. Tama ka, munti ka muna maging bayaw si Sheyi kasi pinuwitan niya yung kapatid mong si Arian De Leon. Sabi ni Arle, may video daw pinapakita dati. O, di ba? Tanginang yan, pati yung gusto kita maging bayaw, tapos sinita mo yung aking pag-i-ebat adan. Alam mo sino naghahanap ng bayaw? Andun, hanapin mo si Shernan. Tanginan to.
Pero kahit dahil sa kanya, napunta ako sa undercard. From the bottom of my heart, gusto ko pa ring alayan si Spade ng deserve niya na flower. Biruin nyo, 16 years nang nasa flip top, pero taon-taon pa rin may battle. Palakpakan naman natin, gago. Pero hindi ka pasok sa panlasa nila, Master. Bitter truth ay namnamin. 16 na taong iniintay na matamis na tagumpay ay tila di nadiringgin. Mapait ang dadanasin, di totoo ang sweet 16. Alamin, tandaan, nasa liga tumanda ka naman pero di ka man lang natandaan, walang pinagkatandaan. Magaling hindi ka naman. Naalala ka lang nung sabon ipinalama, dapat maramdaman. Sa'yo'y wala nang may pake. Goryo, di na namin kailangan ng lumang talas, may katana na kami. Yung ginagaya mong ang sisayad na laglag, to ba kayang gumagaya lang sa sayad, pa sa sayad to sa rap. Shoutout din kay Sir Batas. Sabi nyo matatalo ako nito. Pakyo kayo, simula ngayon sa Panginoon ako ay non-believer. Manahimik ka na lang dyan sa Canada, sabi ni Akata, ipagamot niyang nabubulok mong liver. Pinadala nyo, beginner, madaling mapatay. Bulok ang yung style, pati yung liver ni Batas, it's a tie. Samantalang ako lagi. Okay, yung it's a tie na wordplay dun sa liver, marami nang gumamit nun. Nadala nyo, beginner, madaling mapatay. Bulok ang yung style, pati yung liver ni Batas, it's a tie. Samantalang ako laging fire lang, nagbabaga pa. Chismis sa batis, pinapadalang ka pa rin ni Batas ng mga bara niya. Pero trash pa din at di na ako nagtataka. Parang 2014, basura pa rin pinapadala sa Pinas mula sa Canada. Pansin nyo ba? Naka 4-bar setup pa, dinurako. Gintong 4 lines na dadalin hanggang kamatayan nitong ilustrado. Sa grupo nyo, hayop sa galing, bitch ka pa rin, ikay babae na aso. Pusta ni Batas sa laban nyo ni Apex, magkano? Yee! Tanginan to, pinagyayabang pa. Munti ka niya na daw matalo si J Black. Yun ang sinabi na may kaangasan. Tangina, di ka naman mananalo kay Apex no kung wala nangyari na pusta. Pero wag na. Gago. Oh, sige. Gusto nyo pag-usapan na natin yung nangyari sa barracks? Gusto nyo? Nung siya irrelevant pa sa Zoom. Hayop sa galing, tsaka guro. Okay, let's talk about the elephant in the room. Gusto nyo ng chismis? Ulol. Sayang lang oras kung dyan pagugugol ko. Pero mawala man sugal sa flip top, magkakaroon pa rin sa burol mo. Ako nabubugbog. Sa karir ni Goryo ang sentence, Apex, ako natutuldok. Ngayong wala nang pupusta at mga uudyok. Makapunta sa tuktok, hindi mo kaya yon. Pero magkasugal man ngayon, tandaan nyong mas mataas sa spade tong diamond. Kaya kung itong laro sa baraha, ako'y poker face na sasagasa. Malas ka pangahas, ngayong nag-cruise na ang landas natin pakara. Kung sa sugal ka pa aasa, walang pag-asa. Ngayong alas na ng baras ang lumabas, magkabalasa. Kukuhanin yung ginto, matatamasa. Malabong tumigil pa to. At makikita nyo sa aking aura na kailangan ko lang tong spade. Dahil gold digger ako, dahil ako! Okay, so klaro na Ruffian yun, pero feeling ko hindi ito yung A-game na Ruffian. Feeling ko nagpigil pa si Ruffian dito. Feeling ko hindi pa siya tumodo dito, 'di ba? Pero nakita ko naman yung effort ni Ruffian sulatan si Goryo ng mga ganong klaseng angulo at references. Yun nga, pero gaya nga nasabi ko, sa dami ng mga battles ni Ruffian na na-review ko, so tingin ko itong battle niya against Goryo, hindi ito yung A-game. So may mas malakas na Ruffian pa, and tignan natin kung mapapakita ni Ruffian yon sa second round ng tournament against Killan.
Okay, so yun, all 3 rounds Ruffian, klarong-klaro naman na mas effective si Ruffian. Kahit tignan mo siya as a whole, 'di ba? Rounds 1, 2, 3, iisa lang yung mga categories na nilamang ni Ruffian, which is yung mga elements, 'di ba? Technicalities, punchlines, references, aggressiveness, similes, mga ganun. So, yun. Ruffian, na-explain ko naman na yung pinakapunto dito na mas nagagamit ni Ruffian ng maayos yung mga references at angles para kay Goryo. Then si Goryo naman hindi niya maitawid ng maayos yung mga references at angles na gusto niyang ipunto para kay Ruffian. So, yun lang. Ganoon lang naman yung naging story nito. All 3 rounds Ruffian. 27 points for Ruffian. Then 7, 8, 8, 16, 23. So, 27 to 23. All 3 rounds Ruffian. Ruffian vs. Goryo Dallas. Mag-iis pang beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng Murado, 5-0. Advancing sa isang buhay. Mag-iay tayo lahat para kay Ruffian. Yun, gusto ko lang i-shoutout si Alfonso Te, tsaka yung medyo hindi ko trip yung performance ko doon, pero bawi ako. So sa mga sumusuporta, medyo hindi ko trip yung performance ko doon, pero bawi ako. So sunod, maraming salamat. Marshall, binoto ko si Ruffian. First round binigay ko kay Goryo. Spade. Weakest round nilang dalawa nagpapainit pa. Second tsaka third round. Doon sa second nagbubugbugan na sila pero mas tumawang sa akin si Ruffian. Third round close pero Ruffian pa rin. So 2-1 Ruffian. Laban, binoto ko si Ruffian. Sa round 1 parang tabla pa yon, pero sa 2 at 3 parang mas lumamang si Ruffian doon para sa akin, kaya Ruffian. Yo, Sir Deo BRC. Siyempre, binoto ko dito si Ruffian. Sa aggressive, sa set ng kanyang pyesa sa round 1. Tapos dun sa round 2, medyo dikit lang siya ng konti ni Goryo. Pero sa round 3, pinakita na ni Ruffian yung pinaka-pyesa niya na mas mahusay, na mas na dumibel siya doon sa pinakamagandang performance niya. Yun, maraming salamat. Casper, binoto ko all 3 rounds para kay Ruffian. Siguro mas concise yung mga banat niya, tapos mas napadali na rin siguro sa pag-judge ko yung huling bumanat siya, so nagkakaroon ng basis sa bawat round, at kita na, para sa akin, kita naman na mas malakas round at mas madaling napapalanding ni Ruffian yung mga lines niya kaysa kay Goryo. Pero props na rin kay Goryo, magandang laban. Yan, binoto ko si Ruffian. Para sa akin, pinakadikit na round yung round 1. Yes. Para sa akin. Then, habang tumatagal yung round 2 and round 3, parang doon na mas, mas lumalamang si Ruffian sa bilang ng punches, or marami rin namang punchlines na pumasok si Goryo para sa akin. Ang pinaka-nagustuhan ko ngayon, parang yung tema niya about sa yung muntik na maging bayaw, tapos napunta kay Shea, parang ang ganda lang yung pagkakatahi at yung pagkakatawid. Pero dahil nga isa buhay, medyo mas nagiging objective sa punchlines, parang gano'n. So, ayun, kaya mas para sa akin, mas lumamang sa punchlines and mga tumama talaga na direkta si Ruffian. Kaya, pero props pa rin kay Goryo. Congrats kay Ruffian. Okay, so that's it. Ang bilis nga lang ng mga judges no? Halos hindi na nga sila masyadong nag-explain kasi I think naging klaro din naman sa live na lamang talaga si Ruffian in terms of angles at references at kung paano niya gamitin yon as sandata, 'di ba? So, yun, I think na gets niyo naman yung pinupunto ko. So, yun. Pahinga lang ako saglit, tapos G-Clan vs Unico tayo. So, another technical battle na naman yon, lalo na si G-Clown, nakababalik lang. So, tignan natin kung ano magiging outcome ng battle na yan. Pahinga lang ako saglit guys, tapos tapusin natin yan. Okay, so kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.